ang klaro kaayo nga standard ni Kristo aron iya tang dawaton isip iyang mga tinunan or mga followers, mao gyud ang pagbiya sa tanang tao o pagbiya sa tanang mga butang nga atong gihuptan. Sige, lingiyay mong tupad ing na nagsunod ka ni Kristo. Ing na kano? Or tinuod ba kang sumusunod ni Kristo? Kay lahi ra bata usahay ug di ta kabantay mosunod tas Ginoo sama nang mosimba ta, moampo ta, mubuhat tas mga butang nga gisugo ni Kristo para maka tigom taog bahandi, para maprotektahan ang atong mga mahal sa kinabuhi. Mao man ginay common. Ginoo, simba gyud ko, magtinarong ko haron imong panalipdan sa kadautan ang akong amahan, ang akong asawa, ang akong bana, akong mga anak, akong mga mahal sa kinabuhi. Magbinuotan ko, Lord, magsigi kong ampo, magnobina ko, mutuman gyud ko, di gyud ko magpakasala kay aron mo asinso, maluwas ko aning among kalisod, aron mo lampos ning akong mga anak niya mahawas mi aning among kalisod. Mao day na, di ba? Ginoo, magampo ko, magtinarong ko, mutuman ko sa imong mga sugo, pamasin maayo unta ko ani akong sakit nga kanser, aron mabalik ang akong maayong panglawas. Ana, mao nay ato. Sakto na dili. Ha? Kung ibase nato sa tawhanon nga sukdanan o pamaagi, sakto kayo. Pero ari ka ni Kristo, labi na sa atong ebanghelyo karon, sayop, dakong sayop. Unsa man tay iampo, sa man pagampo, Ginoo, makat-on unta ko pagbiya aning akong bana, aning akong anak, aning akong asawa. Makatugot unta ko nga mawa ning akong mga ginikanan, kining ako mga mahal sa kinabuhi. Ginoo, dili unta ko mahangol aning mga butang nga imong gihatag nako sa maaning yuta, balay, kwarta, dungog, gahom nga imong gihatag nako. Ako unta ning gamiton aron malipay o mahamugaway ang akong isig katao. Bahala nag ako'y mapobre o kaha ako'y mamatay. Ana, mo na saktong ampo, mo na giampo ni San Pablo diris unang pagbasa, niingon siya, karon nga wa na ko diha ninyo, mas tumanon unta ninyo ang akong gisangyaw, aron ko mahimo sang mapagarbuhon nga nisunod gidi ay mo sa akong gisulti. Niya ako andam kong magpaaga sa akong dugo, kay gipreso naman siya ni. Kung mao man na ang gustos Ginoo nga muagas ang akong dugo aron akong ipakita ninyo ang akong paghigugma, ikalipay na nako. Nindot ano? Pagkanindot kaha kung ang ato mga leaders sa kalibutan, labi na sa ato mga political leaders, sama ani karong mga leaders diha sa Amerika nga nag-eleksyon, mauna unta ni ang ilang paradigm. Kana bang mga leaders nga dili magsigig hunahuna sa ilang kaugalingon, dili magsigig paningkamot para sa ilang kahayahay o seguridad. Kana bang anda magpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Maunay standard sa Ginoo. Gi ko na bilingi ako no imong tupad. Ing na pakamatian ti ka. Ing na pakamatian ti ka, pero okay ra gid nako mamatay ka. Ing na ako kang pakamatian, pero okay ra sad nako ikay maunag kamatay. Pasabot, why attachment
sa mga butang o mga tao sa kalibutan. Unsa may atong sentro, ang pagsunod ragis Ginoo, kana ra gyud. Nya mailhan na nato kini mga attach kay sa kalibutan, ngano man magsige na silag away. Ngunit kaning ato mga kadaghanan sa ato mga leaders karon dinis Pilipinas, mga political leaders, apil naman sa tingali kaming mga church leaders, nag-away-away. Way hunong ilang away. Murag duha na katuig na kung paminaw, tulo na hapit, sikig yung away. Kana mga tao na nga dili gustong musunod sa standard sa Ginoo. Ug mauna ang hinungdan, mga lusno ta. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, kung makig-away ka og hari or magtukod bakag tore, ayaw pagara-gara diha. Bana-banaa gyud og duna bagyog kay igong kusog og igong kapasidad sa paghuman ni ana. Kay inig sige kag sangyaw nga buhaton ko ni, pero dili day ka makahimo, kataw-an ka sa mga tao. Sama pananglitan, kaning makig-away ka aning kani bang sala sa atong katilingban. Unsa maroy problema sa atong katilingban? Drogas, smuggling, corruption, kaning immorality, kaning grabing bisyo karon, kaning sugal nga hastang mga batanon mangawat na tungod anang ilang sugal nga ingon sila unsa na scatter ko no, sikat man kay na scatter karon. Lingi ay mong tupad ina nag-scatter sa ka. Sige ka, scatter. Nako ang akong nahibawan sa una, scooter man to. Scooter karon, scatter naman. Sangaan palang daang scattered yun. Katag yung agi. Bungkag yun ang inyong relasyon. Scatter good. Maubitan lang doon na tayo giingon nga recollection. Ang sa mo ng recollection, tipunon pagbalik ang na-scattered. Nanaam sa des online ang scatter, pero tinahinoong scatira. Kaning ako, binuang rin yung kukibawaan. Pero mauna rin hitabo, kinsa man nga leader nato sa atong nasod, ang manghambog nga ako ng atubangon, kining maong mga problema, kining kagutom sa mga tao, kining atong kakuwang sa infrastructure na kung mo bagyo lagamay, baha dayon, siging baha, siging kamatay, wa pa gani kusog hangin, uwan ray kusog, nangamatay na, unsa nagagpunan pag inirog hangin, kusog niya, uwan, kusog, perting pataya. Kinsa man nga leader nato karon din his Pilipinas, ang tinuod nga makaatubang ani. Luos man lang na silag panghambog nga nahimo ni nako, himuon ni nako. Pero wa may nahitabo, katawhan ta matod pa ni Kristo. Pag ingon-ingon ka, himo kog tore, nya di day mahuman, na katawhan ka. Himo kog unsa pa diha? Nya di ay mo ipikto, katawhan ka. Makigubat ko aning ni ang mga tawhana, kaning mga adik, kini mga drug lords, ako ning pulbuson sila nya, wa di ay katawhan ta, di ba? Himo ko aning kumbinto, zaman nya, wa di kabayad sa nuan. Amo na wa sa kumuhunong sige baligyag slat nganuan. Kaya nga kung gisaad, pagtukod aning kumbinto, pag renubit aning simbahan, apil na ng atong mga gipang commit dito sa una kanang kapilinya, katong kang Bishop Chupilo Kamomot, katong sa tuingan ato, National Retreat of Priests, mga dagko kayo ni mga amount, hastang phase 2 sa kapilinya. Nga kung commitment,
Di ko muundang og baligyag slot hangtod masettled ni. Og sa inyong paminaw, sukad ko naglingko diri, hapit naman ko tingali ani balhina. Sa inyong paminaw, gituman ba na nako? Kamo mutuman mo? Anda mo mopalit og slot, kaya ako di man jud ko mauwaw baligyag slot. Hangtod mga pislat, sige jud kong slot. Ako ng commitment og nahibaw ang Ginoo nga ako ginang barugan, bisan pa og naay dakong halin or way halin, pero dako-dako na biatag halin, arang-arang na may nainaon nga naka-feel na mo ba nga wa gid ni kapuslanan ning sige tagpamalit og mga butang aning kalibutana unya maigo ras baha, sige kag palit og sakyanan maanod ra inig baha ni Christina, ang sa to Christine. O ana, ayon lang mong palit ana, ipalit ra ko nag-slot, di gina maanod. Nya sa ato pang pagsigig palit og slot, maluoy pang Ginoo, ilikay tas mga dagkong katalagman. Ningon lang ang Ginoo, amang gyud ka mo ikasapar diha para sagang aning baha, din alang nako pauwanon. Awa na baha. Di ba? Ngano man, sige naman tagpalit og slot. Ang Ginoo man gyud na mo hatag. So ang atong SBF dag para ibayad nato sa atong mga contractors na naman kumbinto, functional naman siya, wa pa lang ginato i-fully functional kay tungod lagi na pay ginagmayng ayuhonon unya ang usa gid diha wa pa nato mabayri ang ato gyong main contractors mo nang maikog sa tayo ingon yan na mga contractor na naong pare ay siging pupahayahay diha da kami diri pingit pa mi mo na sige lang gid usa kog baligyag slot, di ko mutabok dito basta dili wagi na nako naman ay kwarto dito sa Paris Place, wagi na nako gipadayon og trabaho kay kanang furnace ba kay nga naman mauaw man ko mo puyo dito nya wa pakabayad nako ari lang gyud ko aring karaan o na sige lang gyud kog baligya aning slot og naluoy na mo nako palitin taon mo. Di ba? So atong SBF dag nahalina na ta niabot nag 42,868 ka slots. Napay 17,132 ka slots na available. Tag 500 pesos per slot. Nya nani 16 slot challenge nga tag 8,000 niabot na sa 295 ang atong 16 slot challenge. Nya ang atong CTUMM para ni atong itukod og balay, maningkamot ko nga makasugod na kita makahuman na tag mga balay bisag usa lang kabuk or duha ba before my birthday karong November 24 mo nang wa ko'y celebration sa akong birthday kay ang akong celebration mao ang pagtukod sa mga balay nga atong gitarget mga 61 kabalay atong himuon. Para gyapos una ba? Iya ang atong halin sa CTUMM niabot nag 38,941 ka slots, naapay 31,059 ka slots na available tag 100 pesos ra gid ni. Nya kung anda mo nga motabang sama ani karon nagsigig palit, magsigig tag palit. Ato ning halad ngadto sa Ginoo, muranig nagpaagas tas atong dugo. Ang ato lang usang ginagmayng bahandi, matud pang Kristo biyae gid na ang tanang bahandi. Unya usas paagis pagbiya itabang gyud sa mga nanginahanglan. Nya nasa ni siya 61 slot challenge, nakadawat na sa taog ang atag 6,100, nakadawat na sa tag 187 ka 61 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Kana bitang na ay mga tao nga muantos ba para aning maong mga buhat sama na karon ng donate ngadto sa naigo ni aning Christine, daghan kayong nang donate sad. Salamat kay ninyo, congratulations mong nang donate nga padayon mong donate. Naidaghan kayong mga tao nga nagpakabana niini og sa ato mga government officials nga active sa kaayo nga
ni-respond niining atong mga panginahanglan. Congratulations. Nya hinaut unta nga ato gyung puy-an ang pagkasumusunod ni Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa ganito atong tubag? Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Sa pagsunod nato sa Ginoo, sa pagbiya nato sa tanang tao ug tanang butang, makakita tag kahayag kay siya man mao'y tinuod gyud nga tuburan o padulngan sa tanan. Nya maluwas pud ta, pero magsigi na lang gid tag higugma sa mga tao o mga butang aning kalibutana, sanglit dili man sila makahatag og tunhay kinabuhi, kangit-ngit og kadautan ang atong sangkuan. Magsigi ra gid tag away, magsigi ra gid tag sinikmatay hangtod ta mga matay. Mga guba ra gid ning atong kalibutan. Pero kung mo sintro na tas Ginoo, unya sundon taning iyang sugo nga ayaw higugmaa ang imong kaugalingon, ayaw higugmaa kanang imong mga taong gitagad nga murag imong circle of friends and securities, kanang imong mga butang ayaw higugmaa, ipaambit na ngadto sa uban. Anha kita kakita og tinuod nga kabag-uhan sa kalibutan. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, dili sumusunod ni Kristo. Sige. Niya ingna siya, ingna mo promise ko, hutdo na nakog palit ang slat ni Father. Ibaligya na ako akong balay, akong sakyanan, kay paliton ko ng slat ni Father. Niya maingon sa ako sad na ako'y silingan nga way balay, ako tong ipatukod ang iyang balay aron sunod buwan din ato sila maglisod sa ilang higdaanan. Ibaligya ko tong ako refrigerator katong akong multicab para itukod na ko sa balay aning ako mga silingan nga 40 taong lisura. Pas kang nindota ka, no? Kaning akong kural ako na ning gubon aron dili makaali sa agianas tubig nga mao tayo hinungdan nga inig uwan tagatuhod tagahawak ang tubig sa among silingan kay ari man masango sa akong kural, ako na ning gubon nya ako ning ilisan og dagkong culvert aron mulahos na ngadto sa drainage, di nami maglinaw. Nindota na isa unya imo mo nang yuta. Biyaan ko ng yuta, biyaan manggani na ako akong bana o akong asawa, kana na bang yuta para sa Ginoo. Sus pakpak ang Ginoo ni mo yes, insured na ka there is langit, no? Muragwa gay ipikto, sige lang. Gahisgot si Jesus o kalipay dito sa langit. Ang langit lugar man gid nas kalipay, pero matod pa niya dunay additional nga makalipay sa langit. Kinsa may additional nga makalipay sa langit? Ang buutan o ang buangon? Kana bang makadugang og kalipay dito sa langit? Wa mo kibaw, wa de mo naminaw sa Ebanghelyo de ako gitong gihinay basa. Matod pa dire, sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay, mas dako sa ato pabapun-an, mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. Kasabot, ang langit madugangan og kalipay, murag mo increase ang ilang kalipay basta na ay buangon nga musod sa langit. Pero og ang musod sa langit pulos buutan sama aning nanimba karon, mura lagwa kay lipay na mandaan ang langit.
mura lagwa, musagol rata silang kalipay, pero naay buangon nga musod, lipay gyud kaayo ang langit. Karon, unsa may atong misyon, unsay misyon nato, kinahanglan pangitaon ang mga buangon o dadon ngadto sa langit. Sige, lingay mong tupad. Ing na mangita kag buangon. Mangita. Mangita tag makasasala, kay kanang mga makasasala, mura na sila karniro nga nawala. Mura sa na sila og katong usa ka dako nga nawa. Kana bang wa na magsubay sa dalan. Nya ato na silang pangitaon. Mao nay misyon sa mga santos nga atong gi-deklarar og sa mga wa madeklarar. Kana bitang mga tao nga mangita sa nawala, maningkamot nga ang makasasala mabalik ngadto sa Ginoo. Kay ang sala mao man ang pagbiya sa Ginoo. Adinis ato ni aman dinhi mga buotan kayo nga nasa ginapabalik ngadto sa Ginoo. Nya padayon na ang maong buhat. So kung ang dihas imong pamilya, kung ang imong anak 5 ka buok, nya ang usa buangon kayo, tapulan, masinupakon, bisyoso, unsa may buhaton nimo isip ginikanan, imong kasaban o imong atimanon. Matod pa ni Kristo, biyain ang kasiyaman og siyam kanang 99, biyain na nya makit-an na to nimong nawala, pas-ana nya magkumbira ka, imong atimanon, imong lipayon ang buangon. Lahi man ta, ato manong kasaban, ato manong silutan, nya ang atong panggaon kadto dayong buutan, amo samot o kabuang ang buangon. No? Unsa may buhaton nato, unsa may instrumento sa simbahan or mga gamitonon sa simbahan aron ang buangon mabalik sa Ginoo. Kibaw mo? Ang the best yun na atong gigamit sa simbahan mao ang works of mercy. Kana bang buhat sa kaluoy? Pila man ka buhat sa kaluoy? Pila ka buok? O mo kiba? Samantang na mamugla nga matay. 14 ka buok. 14 na gitawag og 7 ka corporal works of mercy, na asay 7 ka spiritual works of mercy. Di kay ko ka-memorize sa spiritual, pero ang corporal memorize ni nako. Feed the hungry, pakana ang gigutom. Give drink to the thirsty, paimna ang giuhaw. Care the sick, atimana ang sakiton. Clothe the naked, bistihi ang hubo. Shelter the homeless. Sa manang shelter the homeless. Pasudlas inyong balay or himuig balay ang way balay. Niya dayon samtong usa. Visit the prisoners. Bisitaha ang mga binilanggo. Niya dayon bury the dead. Ilubong ang patay. So katong pagpalubong ni President Duterte ni anhing President Marcos, works of mercy to. Bury the dead kay dugay na kay to si anhing President Ferdinand Marcos Sr. nga wa gyud malubong. Pila na to katuig wa malubong, sukad namatay 1988 ba to namatay, 89 ba to nalubong pagka 2016, 2017. So dugay-dugay yung antos. So bisan tingalig wa kahibaos President Duterte og
corporal works of mercy ba to nahimo gyud og diha na kakat-on og kalinaw og hiusa pagbalik ang atong nasod anang isyu sa ilubong ba sa libingan ng bayani o dili. Basta nga ang role di ay sa atong simbahan, bury the dead. Ayaw og butang lang diya sa mga kilid-kilid. Mao ni ang gitawag og corporal works of mercy. Ang spiritual works of mercy, basig dili ko ka siguro mako anang tanan. Una, kanang instruct the ignorant, tudloi ang mga ignorante nya, kaning counsel the doubtful, tambagi ang mga naglibog sa kinabuhi niya, comfort the afflicted, hupaya ang mga naguol. So kung ang imong bana naguol kay gibuwagan sa kabit, ayaw kasabi hupaya ba kanang amami. Kung ang imong asawa naguol kay gibuwagan sa siyang kabit, ikaw bana ayaw tamparusay imong asawa ng hupaya amami na ingna murag makakita ra kag lain day na mulipay nimo nya na sa imong tupad ang usa. Ano ba nya lain pagyod, forgive offenses, pasaylua ang mga sala, kapituan kapito nya, bear patiently those who do ill, katong ni pasakit nimo, pasensyahi lang, kanang antusa lang, nindot no sa man to ikaunom, kuan imong ireprimand ang makasala, badlunga ang makasasala. Kana bang naabay gahimog dautan badlunga aron inig badlong nimo ika na iyang tamparuson. Pero ang pagbadlong nato dili inisog ha, dili inisog, imo lang siyang sultihan sa iyang sayop. Igo ra jud tang musulti nga sayop na makadaot na niya, og iya na ganing tumanon, adili na nato problema. Unya dayon iampo ang saman ang mga buhi o ang mga minatay. Pray for the living and the dead. Makita na ninyo sa Google, no? I-search lang kay basig nasipyat ko sa uban. Pero mo ni ang pito sad ka spiritual works of mercy. Imagine kung ato ning buhaton ngadto sa atong isig katao, labi na gyud sa mga makasasala, mahumok ang ilang kasing-kasing. Mao na si San Pablo sa atong unang pagbasa niingon siya, ayaw pagsigig sunod anang balaod. Dili ang balaod mo'y makaluwas nato nga imong yung ipapriso, imong yung ipabilanggo, imong yung ipadagmalan. Ang makapanindot sa atong kinabuhi, dili ang balaod kung dili si Kristo. Kining akong gisgutan nga works of mercy, mauni ang gihatag nato sa divine mercy nga mao si Kristo. Muna ingon San Pablo, naa ni Kristo ang kaluwasan. Siya ako gani manglulutos ko ang kining simbahan ni Kristo, ako ning gilutos, pero tungod sa kaluoy ug gugma ni Kristo, dili sa iyang balaod, nausab ko og nahimo na koron nga magsasangya og anda magpakamatay alang nining simbahan nga akong gilutos. Kadakong kalipay sa langit, ana, kadakong kalipay sa tong katilingban og magkahiusa. Matod pa ni President Trump atong padayon pang ilang dayon ng eleksyon, ingon si usas iyang gisaad ato lang sang suwayan og dili baka ni pasumbingay lay iya. Ingon siya, kung ma-elected ko nga presidente, in 24 hours mahunong ang gubat sa Russia o sa Ukraine. So na-elected man siya gabi agahapon sa hapon, atong paminahon karong hapon og wa na bay gubat sa Russia o sa Ukraine.
Pero murag parabol ni siya ba nga ang gipasabot tingali ni President Trump nga ang iyang first priority mao ang pagsettle sa naggubat nga mga nasod. Ang iya bang gauna nga iyang immediate nga buhaton mao gyud ang pagsettle sa mga gubat sa kalibutan karon, kay ang kanimanggong gubat makalusno og ekonomiya. Makalusno gyud og ekonomiya. Ang inflation musaka. Saka gyud maayo niya ang mga kompanya, mga sira. Ang sao mabas kompanya pag operate anang naigagubat diha, war zones. Gani ang tourism, ang ekonomiya sa Holy Land, wala. Lusno, tungod aning gubat sa Israel against other nations. Cancel ang tanan ng mga pilgrimages ngadto sa Holy Land. Lusno yun niya. Naagod sila gasalig diha, anang maong industry sa tourism. Di lusno, muna ang gubat, dili makahatag og kaayuhan. It's a loss. Loss, no? Dili na win-win solution sa conflict. It's a loss. Na ato ginang iampo nga kining huna-huna nining powerful nga nasod nga bag-ong presidente, hinaut unta nga iya gyud nang ma-implement, pero di na niya mabuhat kung magsige ra siya sunod og balaod. Magkagubat ra gid na basta magsigig sunod anang balaod. Ang works of mercy, ang Diyos nung kasing-kasing o huna-huna, maogyo'y makasulbad aning gubat. Lingiyay mong tupad ing na maghimo tag works of mercy sa simbahan, pinaagi sa pagpalit og slat. Di ba? Works of mercy mana, comfort the afflicted. Comfort the afflicted. Parang nitaron sa atong SBF dag, para na nato ibayad ngadto sa atong mga contractors. Afflicted na biya, naguol na biya atong contractors karon, gisayunan ganing panahos Disyembre, tinghatag nagbonos, tinghatag og kuan, nyawa man nato na bayran. So kung mamalit mog slot, hotdo ni ninyo palit, napamantay mga 17,000 ka slot sa SBF dag, tag 500 kamong tanan karon, malita karong simanaha, ika December, makaingon dahil sila, comfort the afflicted. Unya, feed the hungry. Daghan kay tarog gigutom nga mga katawhan nya ato sa silang kana ganing pakanon. Pinaagis atong pagbayad ngadto sa atong mga contractors, maka-feed the hungry pod sila. Nya shelter the homeless. Manghimo tagbalay kaning atong si Tio Di ba? Shelter the homeless, mga 61 ka mga way klarong balay ang atong himuan og balay sugod karong buwan sa Nobyembre. Mo nang dili ko mag-celebrate og birthday. Kung gusto mo muhatag na kog birthday gift, ayaw na lang ng mga medyas, mga t-shirt, uban pa diha. Sa unsa pa na kamahal, dili na ko malipay. Ipalit na ninyo og slot, no? Bisag usa lang ka slot sa City maka-shelter the homeless ta, maka-feed the hungry ta. Nana, no? Magwa gyapon mo. Murag di ang iyong mga naong ba, murag dili kay malipayon. Sige lang, basig ka mo sa tingali afflicted, comfort the afflicted, ay na lang mong pamalit. Wa mo ikapalit. Ay na mong palit, basta wa mo ikapalit. Pero na mo ikapalit, di mo mamalit, mga buangon mo. Pero sige lang, tagaan lang yapon na nato og gugma og kaluoy, kay ang mga buangon ra ba mo ay makahatag og dugang kalipay didto sa langit. Pero di may lang sa nang di ta buangon ay mahimutang buutan. Sa atong unang pagbasa, dunay gideklarar si San Pablo nga mosangko gyud sa impierno. Kinsa maning mga tao nga mosangko sa impierno. Matod pa niya dire,
musangko gayud sila sa impyerno, kayang ilang gipakadiyos mauman ang mga kailibgon nga lawas nun. Nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw og naghunahuna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Lingihay mong tupad, ingnawa ka maghunahunag kwarta. Na. Kaya magsigi lang ka gunahunag kwarta, butang man na din aning kalibutana. Si kagunahunag balay, butang yapon na aning kalibutana. Maghunahuna ka og imong profession, imong authority, nga dili ka mailisan, nga ikagimudaog sa eleksyon, mga butang na aning kalibutana. Nya kung sigihan na ito gunahuna, musangko ta sa impyerno. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang kaning tikasan nga pinialan, nagsigi ra gid siya panikas. Ang iya ra jong gihunahuna ang pagpanikas. Nganong manikas man siya? Ingon siya, di man ko gusto nga magkalisod-lisod. Mao na nga magsigi jud kog panikas aron hayahay ko. Kay kini manggong atong lawas nung panginahanglan, murag ang basic yun, murag tulo, comfort, pleasure, sa may ikatulo, comfort, pleasure, and honor. Kana bang komportable ba? Dili alimuot niya, pleasure kanang lami, dili nang way lami niya. Honor kanang pakpakan tas mga tao, dili nang sawayon tas mga tao. Ngana gilaing lingi sa imong tupad, okay ra nimo og sawayon ka. Okay ra kanang sawayon ka, anang daog-daogon ka, okay ra. Nya may ka dili na mahimo oy. Padong kas impyerno. Pero okay ra nimong sawayon, okay ra nimong magkalisod-lisod, okay ra nimo dili katagaan og honor, dili kadaygon, sigihan kag atake, sigihan kag persecute, matod pa ni Kristo paglipay kay imo ang gingharian sa langit. Og mao tingali na ang kuwang karon sa kalibutan. Daghang mga speculations na ang pagdaog kuno sa eleksyon dito sa USA ni President-elect Donald Trump maghatag kuno og positive impact sa kalibutan. Sige, ato lang ang paabuton kay murag sa akong nadunggan diha naasad nato makita social media, gi-highlight sa mga TikTok og Reels, gasige man og sulti si Donald Trump nga Jesus Christ. Dili mahimo ang mga butang kunwa si Jesus Christ. Way kahimuan nga nindot basta way Ginoo. Ana ba? At least naa siya ana nga mga panultihon, labi na tong pusil siya nga naigo yang dunggan, wa siya maigos agtang, matod pa niya ang naagis babaw kay tao lang ato, hindi gito mahitabo. Karon sa iyang pagdaog nga murag landslide kaayo sa electoral votes o sa popular votes, pulos gid siya dako kayo og lead. Kuan tingali mo na iyang hunahuna. Mo nang niingon si San Pablo, dunay daghang mga magtotoo kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayo ni Kristo sa krus. Kita magtotoo man ta, pero ganahan ba mo, mahigugma ba mo nga ilansang sa krus?
Kinsa ninyo dinhi ang musugot nga ilansang sa cross ta sa kamo? Tanawa. Mo na gingong San Pablo. Unsa may tuyo ni Kristo sa iyang kamatayon didto sa cross aron tudloan ta nga kining atong lawas nga gigamit karon mahibilin ra ni dinhis kalibutan. Ayaw pagsigig panikas, ayaw pagsigig pamakak, ayaw pagsigi og himog manipulation aron lang ma-preserve ning lawasa kay malata ra gid ni. Mabilin gid dinhis kalibutan. Di ba? Nilingay mong tupad. Ing na malata ra ka. Malata ra gid na. Kanang imong naong, kanang tanan nimo rong kunuhay givalyo. Malata ra na. Malata ra man gina. Ngano di man na nato dawaton. Pero matod pang San Pablo, apan kita mga lumulupyo sa langit o mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Nya iniganhi niya kanang pasabot inikamatay nato mao man ay usas paagi nga magkita na tas Ginoo face to face. Inikamatay nato. Niingon din siya diri. Ilisa niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Ilisan di ini atong lawas. Lain na sang lingi. Ingna ilisan ra ka. Ingna ba? Ilisan. Nya dili na lawas nga malata. Glorious body. Mahimayaon nga lawas. Munang niingon diri si Kristo nga kay ang mga tao niining kalibutana o niining kalibutan mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Unsa may mga buluhaton aning kalibutana para sa lawas. Tanawa mo trabaho ka para sa imong lawas. Magnegosyo ka para sa lawas. Unsa pa may lain? Maligo ka para sa lawas, mukaon ka para sa lawas. Masuko ka tungod sa imong lawas. Maproblema ka tungod sa imong lawas. Pulos gyud para sa lawas. Mao nay mga gimbuhaton niining kalibutana. Munang may kaitang mo imagine mga butang nga atong buhaton, may kaitang mo plano-plano para sa lawas. Kana lang hiring-hiring diha sa atong mga kuan, ganing ato rong Congress, sa Senate, maminaw man sa gyud kuana. Makaingo na jay panahon nga makalingo-lingo kung makak mangini siya. Nya nganong iya magining ipamugos. Ang iyang punto ba iya jud ipamugos para pag-preserve sa iyang lawas. Kay kundi niya ipamugos, mapriso, mauwawan ang iyang lawas. Di ba? Nganong gahimo man tag mga balay para sa lawas. Nganong nangural man kasi imong balay para sa lawas. Nganong ang imong sakyanan na nimo gi-parking diha sa karsada nga di mo na parkingan, agianan mo na. Para gyapos imong lawas para di magkalisod-lisod og lakaw ngadto sa layo. May inignaog na aragid sa akong tugkaran ang akong sakyanan. Pero agiana na, dili na parkingan. Di ba? Para sa lawas. Ada kapoy na kay lakaw dito eh. Ngano man ka magpanpan ng kilid sa imong balay aron na isod ang imong sakyanan. Kapoy na kay lawas oy. Ang lawas gyud. Yang ano sige man kagkaon tungod sa lawas. Ngano mura naman nag-rice terraces imong bilbil tungod sa lawas kapon. Ikaw pa der nganong nidaot man ka diabetes tungod sa lawas. Nitaas ang sugar cut on lagi og low carb. Daot na. Ambot ka og di ba kani mamatay ning lawasa. Lawas. Pero doon na di ay mas importante pa kaysa aning maong lawas ug unsa man
ang kalag. Kadtong kalag nat kining atong kalag mao ni ilisan og bag-ong lawas. Ang naong mao ra gyapon pero bag-o ng lawas. Ang naong ini kamatay nako mao ra gyapon akong naong iilis. Hopefully kadto ng mahimayaong lawas. Ug kinsa may ilisan aning mahimayaong lawas? Ang mga tao sa kahayag. Kinsa man ni mga tao sa kahayag? Ang mga tao nga nagsunod ni Kristo nga mao ang kahayag, the light of the world, Jesus Christ. Nya kinsa man ni mga tao nagsunod sa kahayag, dili mamakap. Sige be. Isas kamot, kinsa ninyo sukad gahapon hangtod karon wa gyud ka pamakak ta sa kamot. Sige isa lang. Wa gyud mo de usa ni haksyo ginana. Kinsa ninyo gikan atong November 1 hangtod karon wa gyud ka pamakak ta sa kamot. Dali asa nyo makakay. Mao na ang kanang bakak kangit-ngit man na darkness mao bitaw si Satanas gitawag og Prince of Darkness. Ngano man Prince of Lies pod siya. Pamakak. Mao na nga maadto gitag impierno kung mamakak ta. O kinsa man ang kusog ay mamakak, ang nagmahal sa iyang lawas pero wa maghuna-huna sa iyang kalag. Ang nagmahal aning maong kalibutan pero wa maghuna-huna nga naa di ay laing puloy-anan nga tuas langit. Mao tanang naikanta nga how lovely sa tana is your dwelling place, O Lord my God. Nga matod pa niya, I rather spend one day in your court than thousands of years outside your presence. Wasan mo kasabotan ano? Maura man sanay akong gamay nga nahinumduman. Nga mura nakatouch na ako ba? Nga pwede, sana, mas okay pa na ako nga mopuyo kung usa ka adlaw diha sa imong balay kaysa libuan ka tuig nga wa ko diha sa imong balay. Pasabot, og ni aragitas kalibutan wa gay ayo. Way ayo. Kanang magsigig baha, inig bagyo, baha dayon, way ayo. Kaning ni ang daghan kay korupsyon, way ayo. Kining lugar nga daghan kay mudaot na to, way ayo. Kining lugar nga mahal kayong kilos bugas, tinang mahala, way ayo. Kining lugar din is kalibutan nga daghan na kayo nangatak-tak sa trabaho, way ayo. Nang dinhi daghan kayong mga libak. Sige, lingya imong tupad be na okay na nimo mamatay ka karon. Ingna. Okay na? Oh, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, nalipay ako, magiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nindot biya kayong balay sa Ginoo niya. Sa pag-adto dito, kinahanglan tang mamatay. Muna ingon San Pablo, ang kahulugan sa kamatayo ni Kristo sa krus. Unsa may tumong ato, aron ta makasulod sa langit, kinahanglan gitang magantos og mamatay. Ge, lingi ako sabi mong tupad. Ang di mo lingi, maimpierno. Ingna, okay na nimo mamatay ka ugma. Nya moingon ganing dili sa ato pa og mamatay na siya karon, posibleng maimpierno na siya kay ang kalibutan pay iyang gimahal. Pero moingon ganin na siya, ako ginang dawaton ug ako na nang gipangandaman. Ingna dayon, congratulations, ready na ang imong glorious body. Ang imong mahimayaong lawas giandam na, giutaw na tungdaan sa mga anghel, no? Kay igsusulob na to kay ugma ng imong schedule. Ana, no? Pero hinumdumi nga kanang word nga ugma, one day, matod pa ni sa Book of Wisdom, bato? Book of Wisdom, nga ang usa ka adlaw sa Ginoo, libuan na katuig dinhis kalibutan. Ang libuan katuig para nato, usara na kaadlaw sa Ginoo. No, mo nang maingon ko, okay ba nimo mamatay ka ugma? Basig mo abot pa nag
100 years. Posible sad nga 1 minute na lang. Di ba? Igawas ro nimo diha at akihon day ka. Patay na yun. Ikahapon, tuan na ka sa lovely dwelling place of God. Nga maingon ka tinuod yung gisulting Padersiano. Ninduta yun. May ragyong nakapalit kog slot. Kaya nga naman, kanang pagpalit og slot, imong gihatag ang imong bahandi, ang imong grasya para sa uban, dili para sa imong lawas. Mao na kung unsa atong buhaton ngadto sa uban, labi na gislabing ubos, maunay basihanan sa Ginoo kung iya batang dawaton didto sa langit. Yes, makahigala ta dinhis kalibutan kung mubuhat ag maayo sama aning maro nga piniyalan. Iyang gipangminusan ang utang sa katong mga utangan siyang agalon, pero ang iya lang gibuhat pamakak. Kanadyo makalipay ta sa atong isig katao tungod sa works of mercy. Shelter the homeless, feed the hungry, forgive offenses. Di ba? Comfort the afflicted. Daghan kayo mga afflicted na ay mga tawgo na tog homeless kay way klarong balay. Muna sugod karong buwana, mudaghan-daghan na ni atong halin. Pila naman din itong halin sa atong slot. Ang atong SBF DAG, niabot nag 43,052 ka slots atong halin, na apay 16,948 ka slots nga available. Yan ay 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 299. Yang atong CTUMM, na dako-dako na, niabot nag 40,514 ang atong halin, 29,486 na lang ang nahibilin, tag 100 pesos per slot ra ni siya. Nasad ni 61 slot challenge nga tag 6,100, niabot na sa 190 ang atong halin. Atong pagpakan ang namalit na tog slots. Kamong tanang namalit og slot, insured na mo dito sa langit sa pagpalit ninyo. Pero maghimo sa mong binuang iniguman ani, maimpierno rasad mo. Pero sige ra gyud mog palit, sige ra gyud mog tabang sa inyong isig katao, kana congratulations. Nya ang ato sang DSAP kaning investment slot na tag 500,000 pesos with 25% interest per annum, na patay 5 ka slots nga gi-offer. First come, first serve. Sige, mao ni siya mga igsuon ang angay natong hinumduman nga dili ang kinabuhi kutob ra dinhi sa kalibutan. Ang tinuod nga kinabuhi kadtog yung nagpaabot nga mahimayaon. Hinaot unta nga kitang tanan sama ni San Vicente Ferrer, sama sa ato mga santos nga gidebosyonan, makahimog mga buhat nga mahimot ang angayan didto sa langit. Unsa may buhaton aron dili ta maimpierno, di ta mosangko sa impierno, dili gid nato himuon nga Dios ang panginahanglan sa atong lawas. Pasabot dili nato sundon unsay gusto sa atong lawas, ato yung i-verify makaayo ba kani sa akong kalag. Sa unang pagbasa, gisgutan sa basahon ni Ezekiel nga ang propeta gidala ngadto sa templo sa Dios didto sa langit, o gipatan-aw siya sa sapa nga nag-agas gikan sa pultahan og midagan nganhis kalibutan, og maoy naghatag og kinabuhi. Og kining tanang tanom nga connected aning maong sapa, magsigi kunog pamunga, dili mahutdan sa pagpamunga og dili malaya ang ilang mga dahon. Ang bunga laming kanon niya, ang dahon sa niya tambal.
Pag-abot na sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, kamo mao ang templo sa Dios. Nya sa atong ebanghelyo, si Kristo naghisgot, gub-a kining maong templo, ug ako ning tukuron sa ikatulo ka adlaw. Ug ang iya gyapong gipasabot matud pa sa atong kanini ang ebanghelyo karon, ang gipasabot niya mao gyud ang iyang lawas. Gilingya imong tupad ing na templo pakas Ginoo na kay usahay ra ba dali kay tang mahimong templo sa demonyo. Kanus man na mahitabo kon matud pa ni Kristo ato nang himuong merkado ang atong templo. Ug unsa man ang merkado nga iyang gipasabot kanang sigig pangwarta, siging pamaligya, siging negosyo para aning atong lawas nga lumalabay. Mabita na kung gamito na nato ang atong lawas sa pagpakasala, aron lang ta makakwarta, mahimog yung hugaw ang lawas. Sama anang dili lang ni pagtamay, pero sala man gid ng prostitusyon, sala sad ng mga porn, sala ng mga mga malaway nga paggamit sa lawas. O naay pipila sa ato mga igsuon nga nalipat, gigamit ang ilang lawas aron makakwarta. Apil na ng prostitusyon, kanana ang porn, o kanini ang pagkabit-kabit. Kay kasagaran sa nagkinabitay, para raman gyud sa kwarta, dili para sa gugma. Apil na sana ka ng pagpuyo-puyo, nganong dili man magpakasal, kay wapay kwarta. Sa ato pa ang sentro sa ilang desisyon mao ang kwarta. Motong gipanglimbuad ni Hesus ang mga lamisas kwarta, gipanglabay niya mga sinsiyo, aron pagpakita nato nga ang kwarta wa nay kapuslanan, dili na makahatag og kabalaan sa templo. Kita ra ba dinhi sige tagbaligyag slat unsa man ni pangwarta ni o paglimpyo sa templo. Wa mo kibaw. Kanus aman ang kwarta magamit sa paglimpyo sa templo. Si Kristo mi welcome sa kadtong mga arang-arang pagkabutang or mga dato nga nagsunod niya, sama ni Jose sa Arimatea, kadtong mga babae sa Jerusalem, sama nilang Nicodemos, ni welcome siya o giunsa man paggamit nila ang kwarta, sama nilang Sakios o kadtong mga kobrador sa buhis, gigamit nila ang kwarta nga nagsunod na sa misyon ni Kristo. O unsa may misyon ni Kristo mga igsoon, aron tabangan ang mga labing ubos. So makalimpyo ra din ang kwarta sa atong lawas kung ang atong kwarta gamito na nato sa pag-atiman sa mga labing ubos. Kanang mga taong way kwarta, gitawag na nato sila the least, the last, and the lost. Sige, laing lingi sa imong tupad ing na tagay niya kog kwarta. Ana. Nya mangutana din na siya unsa man ka labing ubos ka. Ing kahuna man sa koy kwarta. Dili na maayong pagkagamit sa kwarta. Mao bitaw ang atong iampo, ang atong mga leaders sa atong nasod ug sa atong simbahan, leaders sa tibuok kalibutan. Mayo unta gyud no, sila mahigugma gyud sa ilang mga taong giatiman. Kita ba, labi na ako isipari, mahigugma gyud unta ako sa mga tao dili sa kwarta nga mosulod sa akong kamot. Karon dinhi sa atong nasod, daghan kaayo ang nag-away natong mga political leaders, apil na sa dinhi sa simbahan, nga ang isyu ra gyud bahis kwarta. Kwarta. Nya
Uban mo buhat o kaning pangsuborno, kaning gitawag nato bribery, sa mas gibuhat sa mga high priest ngadto ni Judas, ilang gitagaag kwarta si Judas aron mubudhi ni Hesus. Niya say daghan sa atong mga leader sa atong nasod karon og sa simbahan nga tungod sa kwarta mibudhi sa lawas ni Hesus, the church, ang katawhan. Imbis unta to atimanon ang katawhan, ang giatiman ang ila ng mga lawas. Mao nang subo kay palandungon nga daghan sa ato mga kaigsuonan karon nga wa nay hapit gikaon, wa nay hapit pinuy-anan, labi na gid katong naagian aning mga bagyo. Karon si Marcy murag mao pa say paggawas sa atong nasod, na nasay naagian nga mga dito sa atong Northern Luzon, mga 4 na 5 na kabagyo ang niagi. Nya daghan kayo ang nanay namatay, napagiway gikaon, wa nay mga balay. Samtang ang uban natong mga kaigsuonan, labi na gid ang atong mga leaders sa gobyerno, purting nindotag mga balay, nindot kay mga sakyanan, nindot kay mga gisulob, wa magproblema, pero wa gid sila moadto didto aron pagsigi og buhos anang tanan nilang mga natigom nga minilyon og binilyon paganing uban aron itabang aning nagkalisod. Usahay mantinil kaayo, no? Mantinil kaayo. Mao tanang naroon na sa atong social media, makita man nato gagmay mga para iatop sin ang mga plywood, nagbaog-baog ang lawas. Maunay atong itabang sa nawadaan nagbalay, mura magsubo kay palandungon. Samtang ang uban nato mga kaigsuonan, minilyon man ang kantidad, hasta guys ilang mga ginagmayng mga gamit, minilyon man. Matod pa ni Kristo, ipamaligya kanang tanan og ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Ako sa akong gamayng pamaagi, mauning moingon jud ko, dili ko mag-celebrate sa akong birthday karon in a celebration nga ako ray malipay ug ang kita ray malipay dinhing mga suod nako. Hasta akong pamilya wa ko mag-ingon nga mga unta or unsa diha. Wa gyud. Hasta ning ako mga staff, dagko naman sa ning mga tiya ng uban ani. Wa nay kaunay atong ipalit og slot kining atong para ikaon, kanang inyong i-donate nako para las akong isulob ana, ipalit na ninyong slot kay magtukod tag mga balay para sa atong mga kaigsuonan, manghatag tag pagkaon, mga bugas ngadto dinhi sa atong parokya. Ni ay daghan kay dinhi nga naglisod. Mo nang salamat ninyo nga namalit og slots, salamat ninyo nga nibati. Ming kapader, daghan man kaayong tabangonon, di na lang ta mohuna-huna gyud nga ato yung tabangan ang tanan. Igo na tingali kaayo na maghimo gid ta labing menos 61 ka balay ang ato rong himuag balay, aw 61 ka balay ba ang atong himuon, labing menos may nalang na. Last year, salamat sa ninyo, nakahimo sa taog mga 90 ka balay niya. Karon sa 61 ng atong gitarget niya, muhatag sa tagpagkaon, bugas sa buwan sa Disyembre, isip pamasko. Ato sang targeton mga 3,500 tingali na ka pamilya ang atong tagaan. Sige lang kitang hatag og sitiyo. Nay atong Christ Transforming Union. Nindot kay ning pagkataytula aning sitiyo kay Christ Transforming Union with Mama Mary. Si Mama Mary mao gyud ang tinuod nga templo sa Ginoo. Limpyo kaayo ang iyang lawas, way sala, pero wa siya kwarta, pero way sala. Og tungod ana, diha niya na tao
ang manunobos sa kalibutan nga mao sa Hesus. Diha ni agi niya ba ni Mama Mary ang kaluwasan. Unya kita sad nga maningkamot sa paghigugma sa ato isig katao nga nagkalisod, mahimo sa tang agianan sa kaluwasan. Muna kining atong ginagmayng paagi, palit aning SBF dag para sa atong kumbinto, o kaning CTUMM para sa atong community, sa mga atong sheltering the homeless, feeding the hungry. Dako kay ni siya og impact sa atong kaluwasan. Ang Ginoo nalay mo padaghan ani, pilo-piloon is Ginoo sa makadaghan. Mao nang matod pa sa panultihon sa mga taong pilosopo, kung gusto nimong usbon ang kalibutan, sugod ug usab diha sa imong kaugalingon. Kung gusto sa natong tabangan ang mga nanginahanglan, pagsugod ug usa ka buok kada adlaw sa imong kinabuhi. Usa lang. Ayaw na pagsigig pangita anang thousands, ana minilyon, himo tag milyon kabalay. Ayaw na. Ambisyoso ra kay taana. Ngato lang tingaling himuon, basta mutabang kita kutob sa tong mahimo sa tanan nga nagkinahanglan. Ug mao ni ang tinuod nga paagi aron ang kwarta, aron ang bahandi mahimong mapuslanon sa atong templo. Iampo nato ang atong mga leaders, labi na ang mga leaders sa atong mga nasod, muhunong na aning gubat, muhunong na aning sigig-away, mo-focus unta sila sa pagtan-aw sa tinuod nga nanginahanglan, sa tinuod karon nga naghilap hapit kada adlaw tungod sa kalisod sa ilang kahimtang. Dili lang magsigig tan-aw aning mga power, authority, honor nga kanunay nabilong sa yawanon nga mga katawhan. Arita sa mga taong giatiman sa Ginoo, ang mga tao nga labing ubos, labing kabos o mga nahikalimtan sa atong katilingban. Doon na di ay panahon nga ang Ginoo malipay sa atong gihalad, na asay panahon nga makasaway siya sa atong gihalad. Nilingiyay mong tupad ing na nakalipay kas Ginoo sa imong halad. Unya ang Ginoo dili magtan-aw sa gidak-on sa kantidad nga atong gihalad. Ang iyang sukdanan ang gidak-on sa atong kinabuhi nga gihalad. Diin man gikan ang atong kinabuhi sa tao o sa Ginoo. Niyag pahalaron ka sa imong kinabuhi, unsa man gamay nga porsyon o tibuok kinabuhi. Kita ra bano inighalad nato sa Ginoo, anha ra kita maingon, ako Father mosalig nagyud ko sa isalig nako ang tanan sa Ginoo, kanang mas stage 4 cancer na. Pero samtang kuan pa kayo, kanang himsog pa kay tanan, lagsik pa kayo, way sakit, pakapin ang Ginoo, pakapin. Suroy gyud, lakaw gyud, simba. O niya ala na simba, lakaw gyud. Ala, ighuman dayon ika-stage 4 cancer. Ginoo, imo na gyud ang tanan, salig gyud ko nimo. Ingon ang Ginoo kay nimo tamparuson diyan. Parihar sa nas paghalad nato ang mga Hudiyo na sila'y balaod nga tithing 10%. 10% ang tithing. Mo na'y balaod gipatuman sa mga nangulo sa ilang templo, gihimo sa nang balaod ni Moises. Pag-abot na ni Kristo, wa na niya gamita. Matod pa niya kanang 10% sobra ra na sa imong bahandi. Ngano man, nganong sobra man, kay ang 90% naaman nimo
10% imong gihatag sa Ginoo. Sobra ra gid na. Pero dako na kay na ha. Mao nang nibutang diri sa tong ebanghelyo nang halad og dagkong kwarta. Daghan og dagkong kwarta. Gisayunan kag naay mga dato nga moanhi dinhi nya ang imong income karong si manaha 1 million nya 10% ana pila may supposed to be ihog nimo kolekta. Pila man? Wa mo kay ba 10% of 1 million? 100,000. Pastilag na ay muhog sa kabandol nga tag sa kalibo diha anang na ang sibot. Mapaluhod siguro ang nagda sibot eh. Huy, Ginoo ko kadako ani. Ikakitas pare, mangluspad siguro pare. Ala, kadako ni kwarta. 10% good sa 1 million. Unya ron og naa kay income nga 10 million. 10 million imong income, pila may 10% ana? 1 million. Napo kabandol sa tag 1,000. Sus, ihog na nimo sibot. Kuyapan na gitingaling pare ikakita sa kalipay. Pero para sa Ginoo, wa na kapuslanan, sobra. Nya unsa man ang sobra, wa kinahanglana. Kana bang dili ka masakitan kay sobra man na siya. Mura na siya mga bukog. Nya hatag lang ni namos among dogi. O sige dadana na. Di ra man ka sobra naman na siya. Nya napagilaing term sa sobra. Unsa man na? Basura. Basura ba? Tagaan imong Ginoo og basura or bukog kanang wa kinahanglana, di malipay ang Ginoo. Mo na pagduol sa byuda nga kabus kaayo, nihog siya duha ka dako, gistawag daing Kristo ang iyang mga tinunan. Ang pinakadakog na halad sa Ginoo karon mao kadtong kabus nga byuda. Makahibong kayo, nakaingon niya mga tinunan. 2 centavos versus 10,000. Dako ang 2 centavos kaysa 10,000. Ang gitanaw des Ginoo, ang gidakon sa kinabuhi. Nganong dako man to? Kay kadtong 2 centavos, maotoy gisaligan sa byuda aron siya mabuhi. Maotoy yang igpapalit og pagkaon aron siya mabuhi. Sa ato pa, ang iyang gihog sa kolekta, ang iyang yung tibuok kinabuhi, 100%. Gilingya na sa imong tupad. Ang di mo lingi, way kinabuhi. Ang ing na ihog ni morong tanan sa kolekta. Kana yung tanan nga naa nimo ba, ihog ni mo sa kolekta? Kanang kwarta ba, nga naan mo karon tanan yun, ihog ko nos kolekta, testing eh. Ang kapadiroy, wa na sa ko'y ikapalit og bugas. Mo na nahitabo sa byuda sa unang pagbasa. Si Elias, mo'y representatives Ginoo. Ingos Elias, lutu'i kog pan. Ingon ding byuda, kanang jutay harina nga nahibilin, inigluto na ko ana, para na nako og sa akong anak, human ana, mga matay na misgutom. Unya mangayo pagyud ka, musamot mig kamatay. Ingos Elias, nag-ingon ang Ginoo dili na mahurot. Pagluto niya, pila ka adlaw hangtod ni balik ang ting-ani, wa gyud mahutdi og lana og harina ang byuda. Sige silag kaon. So lain daing meaning aning paghatag sa tanan, mao di ay nay tuburan sa tanan. Wa mo kasabot? To give everything we have is the source of everything we need. Wag yapon mo kasabot. Bati mo sa kumo in English. Kung gusto kang dili mahutdan sa imong grasya, ihatag ang tanan balik sa Ginoo. Ana, mo na nahitabos byuda. Nganong daghan kay rong mga sakit nga nisod sa atong katilingban. Daghan kay mo reklamo nako, Father, wa na gid mi kwarta kay ang among mga baboy na hurot gyud ESF. Doon na pa usad to, kami pader gabantay gimis among babuyan, kana gong gabantay diha pader, wa na gunay gawas-gawas, nihigda na lang na tipon sa baboy.
Kaya di mi musugot nga mugawas, kay matapta niyag iisip, sus, do na may iro pa dir nga niso dito, hana, natakda na nga matay tanan, ako ang gabantay, wa maapil, isa wa, hinoon. Nangamatay, hastang mga tanom karon na iningon ako, padir, na ibag-ong mo atakis among humayan, kanang gitawag nila black bag, sus, padir, hurot yung kamatay ang humay. Imbis unta to muani mig tag 1,000 ka sako, 100 na lang. Usahay pa, napuo na lang ka sako. Panganon ko no ana. Nasa mo ingon ako, pader, sus, among mga manok pader, hurot yung kamatay. Sudlan aning niyang mga virus. Nung anong virus man siya, nag-immunize man itong silingan, hurot sa kamatay, nga mo dire. Ano na na siya? Mga sakita nga sa una, wa man to'y sakit mga baboy, o masakit man, mapaakan ra magbaga-baga. Una pa mga matay. Nganong karon nanood man yung tanang sakit, kaya mga tao karon hakog na kaayo. Kita ba? Hakog na kaayo. Ngutana sila nako kausa, pader, unsay among buhaton, aron dili na ni mupadayon kaning ni ang patay sa mga baboy, nako ibaligya ang tanang baboy ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kay mao na isugo ni Kristo. Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Pasabot, kung ang atong pagpaningkamot, ang atong pagpanginabuhi dili na para sa atong kaugalingong kalambuan, kung dili para na sa tanan, ang Ginoo manalangin nato og dili na mga matay ang atong mga tanom, dili sad mga matay ang atong mga kahayupan, hinunua mo lambo kini kay para naman sa tanan, dili naman para sa atong kaugalingon. Sige, lingi ag usab imong tupad ing na mutrabaho ko para nimo. Nasugod karon mo trabaho kog maayo para nimo. Ana? Kay kasagaran ko dato, mo trabaho ko para ako. Hastagod mga anak, day, tagaay taon may ana imong sweldo. Ma, purti na kong hagod may ma'am sa mo income na mo income ngayo pag mo dire. Daw kay tanan. Masakit o cancer, daw Ginoo taon, yampo ko ma. May ratag matay ka day. Nganhi, musimba, di yun mo palit og slat, gamay pa kay gihuog sa kolekta. Ini ka cancer, padir, hilingi taon ko padir, hilingi ko. May ratag matiwas kaya. Daw kay kastanan. Isa niya ako padir, manggihatagon man ko padir, nya nganong na-cancer man ko, congratulations, kamatay na. Ngano man, musod na kas langit. Gitawag na kas Ginoo kay andam na ang kumbira dito sa langit para nimo. Ang kana sa mga manggihatagon, mga igsoon, di man na mahadlok mamatay. Ang tinuod nga manggihatagon, di gina mahadlok mamatay. Tanawas Mama Mary nga tinuod nga manggihatagon, hastang iyang anak gihatag, di mahadlok matay. Tanawang mga santos nga manggihatagon kayo, hasta ilang kaugalingon ipanghatag, bisan pag ipamartir sama ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, di mahadlok mamatay. So kanang mga hadlok kag mamatay, mga daw na daw, hakog, hangol, munang sige silag away karon, siging gubat, ni apagining pandemic, siging gubat atong mga politisyan, siging away, wa kabantay nga ang ilang kahakog, ang ilang kadawo, mauna di ay ang naghari, ug maunay kusog ay mupatay sa atong kinabuhi. Kining sala sa garbo, sala sa kahakog, sala sa pagka mapahitason. Muna'y tinuod nga makawagtang sa mga grasya. Ako, maminaw man ko na mga hiring-hiring diya sa atong Kongreso, na sa atong Senado, siging hisgot anang mga sala. Pero wa hisguti ang laing sala. Tagaan tala mo example, bahala nag-i-quote na sad koron ani. About anang drugs ba?
Lingi ay mong tupad. Yung nanay nagsuyop sa inyo. Na. Di ba musanong na, naoy among silingan. Ako naay ako. Akong kaliwat, akong mga pag-umangkon uban sa pag-agawan na nagsuyop, sigag mata, nangalusno ang pamilya, nangawagtang ang ilang panginabahuian, mangawat pagani. Mangilad nako magsigig pangilad. Sige lang sa kughatag, mga adik ni, mga manuyupay ni. Di na to i-deny nga ang drugas miguba sa kinabuhi, sa daghang mga batanon, hasta mga tiguang na nga adik. Sungugon pamangani sa lisuran ng tiguang maadik. Lisod kayong tiguang maadik, mawa nagibuot. Ngilingi ay mong tupad o sabi na, di ka adik. Yun na. Unya karon, sa paghiring-hiring, sa ako lang yung nadunggan, dugay-dugay naman ni puol naman kaning paminaw, ning siging hiring, aning drugas, ang gihisgutan, ang nangamatay nga mga adik. Di man sa tagusto anak nga mga matay na sila, mga adik, mga poser, mga drug lords kuno, nangamatay. Yes, tinuod na. Nganong wa man hisguti ang dako kayong impact sa drugas nga nakaguba sa daghang mga inosenteng kinabuhi, nakapatay sa daghang mga inosenteng kinabuhi, ug hangtod karon na nagsiga ang mata, nagkagot ang ngipon sa daghan kaayong mga batanon tungod anang drugas. Dili ba din na ngilad sad nga epekto sa drugas? Wa ba nato patya ang kaugmaon sa daghang mga batanon o mga tiguang, labi na mga Filipinos? Hisgutan nato ang duha unsa may hinungdan sa atong kahakog. Ang mga daw kay kwarta nga mga drug lord siging baligyag drugas, why pakialam unsay mahitabo sa katawhan nga ilang mga silingan. Mga estudyante tagaan anang drugas, di nakalampos og eskwela, mga bana ni suyop, patay ang pamilya hastang mga anak. Pari ni suyop, patay ang parisyoner, patay ang kolekta. Kaga ang parokya, murag adik sad. Adi na to na ilimod, na ay mga naa sa simbahan nga na nagsuyop sad. Nganong ato man ang i-deny? Ato ning hisgutan tanan, unsaon pagbuntog, sunda si Kristo. Ihatag ang tanan ngadto ni Kristo. Unsaon man paghatag, sundo nato ang moral standard nga gipatuman sa simbahan. Likay gid nang sala. Mutan-aw lang ta diri usa ka side, wa nato tan-awa ang pika side. Ana ba no? Hoy. Ang kangano man kapadir mo ra man kag nasuko. Nakasuyop ka? Nakasuyop ko. Nakasuyop kong Espiritu Santo. O na nga ato ning pamalandungan kay kundi nato usbo natong kinaiya, dili ta maliwat sa kabus nga byuda, di sad ta maliwat ni Kristo. Unsa may gibuhat ni Kristo matud pa sa ikaduhang pagbasa, iyang gihalad ang iyang kinabuhi aron ta maluwas. Wa siya mogamit og dugo sa baka o karnero, ang gigamit niya ang iya mismong kinabuhi. Muna ako dinhi sa atong parokya, naningkamot gyud ko nga di jud ko muangkon og kwarta nga ako. Ang tanan nga inyong gidonate dinhi, maslats man kanatong SBF dag og sitiyo or kolekta, gibalik gina nako ninyo dinhi sa simbahan. Mangayo ra ko para akong pagkaon og naapa og wa gani dili sad ko mukaon. Og tungod kay di na kay koron tigkaon, tanawa akong naong ni gamay. Akong tiyan ni hiyos. Akong arthritis na wagtang. Akong sugar na normal. Di ba? Akong blood pressure na normal. So ay ninyo, ay mugkaon, inom lang og tubig, butangig asin, mga 3 ka adlaw.
O bisag usa lang kaadlaw, kausa lang mo mukaon, ino mo gasin niya, kanang tanang budget ninyo ipalit og slot. Mahimsog mo, mawa inyong sakit, mabalaan pagyud mo, daghan pagyong malipay. Sige, kaon og maayo, kaon gyud. Ikaugma, atakiho na mo, mag-ana na mo dire, magsige na mo ingon, may pagihog na konstitiyo. Agas laway, aka na, ay palit SBF dag, awas ginalaway ni mo, si kaon na ng tambok. Pero kausara ka mo kaos o sa kaadlaw, bisag pila pa kabuk tambok imong kaonon, di ra gyud na makadaot. Basta, ihatag ang uban ngadto sa inyong silingan. Kana, dako kay nag-ikatabang, healthy physically, healthy spiritually, happy as community.